Sa NBA draft kino-consider na isang magaling na prospect itong si Deni Avdija, pero nung siya napunta naman sa Washington Wizards ay para bang bust na siyang player. Pero sa ngayon nung siya napunta naman sa Portland Trail Blazers nung siya i-trade ay nang iba po ang takbo ng kanyang career. Kung sa Washington Wizards ay para bang bust player siya na para bang papatapos na kahit na kakasimula pa lang niya. Ngayon sa Portland Trail Blazers, siya na ang bida man sa kanila. Sa kanilang laban kontra Spurs mga idol, pinangunahan naman to ulit ni Deni Avdija. Meron siyang 29 points, 11 rebounds, 10 assists. Ito na ang kanyang ikalimang career triple-double at sa season na ito na yung kanyang pangatlo dahil sa kanyang 3 panalo sila versus Spurs. Minsan ayaw ng mga players na magpa-trade sapagkat posibleng humina sila, posibleng masapawan sila sa ibang kupunan. Pero minsan nagiging blessing din po ang trade sa iba katulad kay Deni Avdija. Reklamador daw itong si Nikola Vucevic mga idol. Naggalit siya nung pumuntos pa si LaMelo Ball sa mga huling segundo sa kanilang laban kung saan napakalinaw na sila ay natalo na. Ito rin po yung kanyang ginawa sa kanilang laban kontra Milwaukee Bucks at nagalit siya sa ginawa ni Giannis na nagdunk pa sa kadahilan ng tambak na nga sila pero si Giannis ay umi-score pa. Marami ang nasiyahan noon kay Nikola Vucevic. Siyempre, unwritten rule po yan sa basketball na kapag mataas ka na, yung puntos mo, panalo ka na, ay dapat na huwag ka nang umi-score sapagkat mapapahiya ang kalaban. Pero sa ngayon ay patuloy po itong pagrereklamo ni Nikola Vucevic ngayon naman sa Charlotte Hornets sa ginawa ni LaMelo Ball na umiscore pa kahit na napakalinaw na sila ay natalo na. Ayon naman sa mga netizen, para maiwasan yan dapat na gandahan pa nila ang kanilang paglalaro para hindi sila magalit kasi karapatan din naman yan ng bawat kupunan na umiscore kung gusto nila. Nakabawi na ang Golden State Warriors sa kanilang pagkatalo versus OKC Thunder kung saan kanilang pinatikim ulit ng pagkatalo itong Utah Jazz sa kanilang laban. Itong Stephen Curry ay sumabog sa third quarter. Meron siyang 20 points mga idol. Meron din siyang 6 na 3, 31 points, 2 rebounds, 5 assists at walang mentes sa free throw. Kinulang ang 35 points ni Markkanen, si George 22 points pero meron siyang 7 crucial na turnover. Malaking pagsubok para sa Golden State Warriors na matalo itong Utah Jazz sa kadahilan ng wala silang Draymond Green. Gayunpaman hindi nagpatinag itong Golden State Warriors at tumulong din naman si Butler na mayroong 15 points at Quentin Post 15 points din. Batay lamang po sa kanilang stats, naging maganda ang scoring ng Utah Jazz sa loob pero nagdomina ang Golden State Warriors sa kanilang rebounding. Mapa-offensive at defensive yan.